na balita ang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Isang bahay sa Teachers Village, Baguio City, tinupok ng apoy. Sangkaterbang isda sa Magat Dam, nangamatay. Anyari? Pamunuan ng Senpelco, ipinatawag ng sangguniang bayan ng Mangaldan dahil sa reklamo ukol sa mataas na electric bill. At kakanin na tinatawag na dinekdikan, ating lasapin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Pamunuan ng Senpelco, ipinatawag ng sangguniang bayan ng Mangaldan dahil sa reklamo ukol sa mataas na electric bill. Kaugnay niyan, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bukod sa issue ng mataas na singil sa kuryente sa Mangaldan, Pangasinan, kabilang din sa mga tinalakay sa committee hearing ay ang na-experience na power interruption sa ilang barangay sa bayan. Ipinatawag ng sangguniang bayan ng Mangaldan ang pamunuan ng Central Pangasinan Electric Cooperative upang sagutin ang mga reklamong may kaugnayan sa pagtaas sa singil sa kuryente. But the issue here is yung concern ng iba. Same consumption, bakit mataas ang bill? Nakita ko, in my opinion, doon ako nag-focus kasi sa generation charge na sinasabi nila. Yung generation charge na ito, sabi ng opisyal ng Senpelco, ito daw ay deregulated. So, hindi nakokontrol ng gobyerno. Nilinaw ng Senpelco na ang pagtaas sa singil sa kuryente ay bunsod ng pagtaas ng generation rate sa kada kilowatt hour. Tumaas ng 1 peso and 18 centavos ang total charge kada kilowatt hour. Ibig sabihin, kung ang konsumo ng isang consumer ay 100 kilowatt hour, may 118 pesos na pagtaas sa singil sa kuryente. Nakaapekto raw ang naranasang yellow at red alert o ang pagnipis sa supply ng kuryente, forced outages o mechanical defect ng ilang power plant. Sumabay po doon sa month na kung saan ang demand ng ating mga consumers ay napakataas dahil sa mainit na panahon. Ang heat index ay halos hindi bumababa sa 40 degrees centigrade. So malamang ito po yung nag-trigger sa mataas na konsumo. Dagdag pa ng Senpelco, na pabago-bago ang generation charge, maaaring tumaas o bumaba depende sa supply, demand, fuel cost at iba pang factor. Meron ding associated charges gaya ng lifeline subsidy na tulong sa qualified low-income consumers at senior citizen subsidy na benepisyo para sa qualified senior citizen consumers. Hindi ito direktang kita ng Senpelco. Isa sa nakaranas ng pagtaas sa electric bill ang pamilya Bautista mula sa Barangay Embarcadero. Dating lampas 1,000 lang ang kanilang binabayadan kada buwan. Pero sa May billing, halos 3,000 ang kanilang binayaran. Pinapatay na po namin lahat ng ilaw paggabi. Mahirap po ma'am, minsan po matagal po namin bayaran, namabot po ng 1 month. Ganun. Samantala, inanunsyo ng Sangguniang Bayan na tinatalakay at pinag-aaralan na ngayon ang pagpapasok ng bagong electric distribution utility sa bayan. So it's a welcome development. Actually, marami ang natutuwa na we're making small steps para subukan na makapasok ang ibang distribution companies dito sa bayan ng Mangaldan. Chris, positibo ang Sangguniang Bayan na magandang magiging resulta ng mga isasagawa pang committee hearing kaugnay doon sa pagpasok ng isa pang electric distribution utility sa Mangaldan, Pangasinan. Mula yan sa level ng Sangguniang Bayan hanggang sa level ng Sangguniang Panlalawigan at kalaunay sa level naman ng Kongreso. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sangkaterbang isda ang nangamatay sa Magat Dam. Pagkalugi ng mga operator, aabot daw sa milyong-milyong piso. Balitang tinutukan ni CJ Torida.
Nangamatay ang sangkaterbang alagang tilapia sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Bunsod umano ito ng nararanasang pagbaba ng antas ng tubig sa Magat Dam ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa pinakahuling datos ng BFAR Isabela, aabot na sa 10 metric tons ang nangamatay na tilapia mula sa mga fish pen sa bayan ng Ramon at Cordon at tinatayang aabot sa 1.2 million pesos ang lugi ng mga operator. Based sa findings namin, actually ang baba ng dissolved oxygen. Nag-range siya ngayon kayo ng umaga, 0 to 0.8, which is very critical sa mga stocks natin na tilapia. As well as yung pagbaba ng water level ng Magat, isa ring factor yan. Nagsimula raw noong Lunes na makatanggap ng ulat ang BFAR kaugnay sa pagkamatay ng mga alagang isda, kaya inabisuhan ng mga fish cage operator na magsagawa ng forced harvest. Pero si Renante, wala nang naisalba mula sa kanyang 200,000 na stocks ng tilapia sa kanyang fish pen. Kahit isang piraso po wala po akong nabenta kasi biglaan po yung piskil kahapon. Tapos yung isda po pag namatay na po, di po nakikita agad tapos lumulubog po siya. Nung inangat namin kahapon, wala na po, puro puti na po yung kulay ng isda. Magbibigay ang Isabela Provincial Fishery Office ng tulong sa mga naapektuhan na fish grower. Maaari umano silang magbigay ng libreng fingerlings at iba pang inputs na pwede nilang gamitin para makapag-umpisa ulit sa pag-aalaga ng isda. Sa ngayon, tumulong na rin ang BFAR sa pag-deploy o pag-transport sa mga tilapiyang maaari pang ibenta sa merkado. Naglalaro sa 50 hanggang 100 pesos ang bentahan sa kada kilo ng tilapia sa Ramon Isabela Public Market. CJ Torida, One North, Central Luzon. Sugatan ang tatlong lalaking magkakamag-anak kabilang na ang isang menor de edad matapos silang pagsasaksakin ng mismong kamag-anak din nila sa Barangay Giset Sur, San Manuel, Pangasinan kahapon. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang isa sa mga biktima at ang sospek na parehong nasa impluensya ng alak. Sa gitna ng konfrontasyon, biglang bumunot ng patalim ang sospek at inundayan ng saksak ang biktima. Sinubukang awatin ng dalawa pa nilang kamag-anak pero sinaksak din sila ng sospek. Kasalukuyan nagpapagaling sa ospital ang mga biktima. Nasa kustodiya na ng San Manuel Police ang sospek na maharap sa frustrated homicide habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Samantala, halos doble ang ibinaba ng presyo ng ilang highland vegetables sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Sundan sa report ni Sandy Salvacio. Maagang namalengke si Nanay Josephine sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Highland vegetables ang pinamili. Halos doble kasi ang ibinaba sa presyo ng highland vegetables tulad ng benguet beans, repolyo, patatas at sayote. Good news kung bumaba. Oo, kasi bumaba. Ang bibilin mo na lang yung mga gulay na, alam mo yun, hindi nasisira agad. Sa tala ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center at La Trinidad Trading Post, marami ang supply ng gulay ngayon. Ay, wala naman po tayong na-record na oversupply or kulang yung mga binibili ng buyers. Bali po yung ginagawa kasi ng ibang buyers natin, kung wala po dito yung gulay sa City, pumupunta sila sa kabilang trading area. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, bumaba ang farm gate price ng parehong lowland at highland vegetables. So far, supply, marami pa rin. Wala naman kakulangan sa vegetable. Dapat hindi masyadong tumaas dahil yung farm gate hindi na masyadong tumaas. Dumami man ang supply ng gulay at bumaba ang presyo, matumal pa rin daw ang kalakalan. Dumami raw kasi ang mga negosyante ng gulay at bumaba ang bilang ng mga mamimili. Medyo mahina ngayon, ma'am. Kasi lalo kung bumaba ngayon, lalong matumal ang bintahan. Kaya mas maganda yung magandang presyo kapag mataas kasi kukunti ang nagtitinda. Tugon ng sinag dito, patuloy ang kanilang price monitoring kasama ang Department of Agriculture mula sa mga bagsakan hanggang sa retail markets para matiyak ang maayos na kalakalan ng gulay. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Wala nang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pareho nang nasa labas ng PAR ang bagyong Francisco, pati na ang bagyong Gardo na ilang oras lang nanatili sa ating Area of Responsibility. Patuloy namang magpapaulan ang habagat at localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Pangasinan. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa video na ibinahagi ng mga netizen, makikita ang makapal na usok at naglalagablab na apoy na bumalot sa bahay na ito sa Teachers Village, Barangay Santo Tomas, Baguio City, tanghali kahapon. Napansin daw ng kasambahay na may lumabas na usok sa isang kwarto. Mabilis daw na lumakas kaya agad lumabas ng bahay ang mga nakatira. Hanggang sa tuluyan ng masunog ang bahay. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Nasa mahigit 750,000 pesos ang inisyal na halaga ng mga napinsalang ari-arian. Inimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang may-ari ng bahay. Natagpuan ang ibaka ng mga baril, bala at pampasabog na pinaniniwala ang itinago ng mga miyembro ng rebelding grupo sa isang liblib na lugar sa Sitio Buri, Barangay Inhobol, Masinloc, Zambales kahapon. Kasama sa mga natagpuan ng mga kagamitang taktikal at mga subversibong dokumento na iniuugnay ng pulisya sa Communist Terrorist Group. Ayon sa Zambales Police Provincial Office, nagugat ang operasyon sa impormasyong ibinigay na isang dating miyembro ng CTG na nagsiwalat sa lokasyon ng mga nakabaong armas. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nakuhang baril at bala habang ang mga pampasabog ay ipinasakamay sa Zambales Provincial Explosives and K9 Unit. Puspusang leak detection isinasagawa ng Pamana Water upang hindi masayang ang tubig. Narito ang report. Madalas na problema ng mga water distribution utility ang tagas sa mga linya ng tubig. Isa ito sa mga patuloy na sinusolusyonan ng Pamana Water Dagupan sa pamamagitan ng kanilang tuloy-tuloy na leak detection. Mapaumaga o gabi, puspusan itong isinasagawa upang maagapan ang pagtaas ng non-revenue water o tubig mula sa tagas na hindi pinagkakakitaan at madalas nasasayang lang. Hindi natin alam kung minsan saan magli-leak, saan magbe-break yung pipes, or kung minsan may makakatama, yung gumagawa sa daan, sometimes kalumaan din. Ayon sa Pamana, umaabot noon sa 44% ang NRW sa sinusupply nilang tubig kada buwan. Subalit nang ipatupad ang regular leak monitoring, bumaba na ito sa 28%. Sa ginawang detection ng Pamana, ipinakita kung paano natutunton ang mga tagas sa mga service line gamit ang kanilang listening stick at ground mic naman ang gamit para sa main pipeline. Agad ding inaayos ang mga nakikitang tagas. Dapat mo. Para ma-check nila kung yung leak, kung may pumapasok na marurumi, ganun. Yung tubig na nasasayang because of leaks, imbis na mapunta na yun sa customer, makadagdag sa supply, makadagdag sa pressure, nawawala lang siya. Panawagan ng Pamana sa mga consumer, i-report agad ang mga makikitang tagas sa mga linya ng tubig upang mapigyan ng agarang solusyon. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Lubak-lubak na kalsada sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan, nasolusyonan na. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan. Sa loob ng mahabang panahon, naging problema ni Aling Jovita ang lubak-lubak na bahagi ng Estayo Street sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Tuwing tag-ulan, binabaha ang kalsada at pumapasok pa sa kanilang bakuran. Malaking ginhawa raw sa kanya at iba pang residente ang pagpataas ng kalsada. Meron din itong drainage canal. Ay, malaking ginhawa. Dati, pag umulan ako, bahat, saka Binuksan na rin sa mga motorista ang kalsada na nagsisilbing alternate route sa sentro ng kalakalan sa bayan. Malaking bagay dahil naayos na eh. Dati lubak-lubak yan eh. Sa monitoring ng Public Order and Safety Office, nabawasan ng hanggang 20% ang traffic congestion sa bayan. Malaking tulong yun para sa kanila dahil nga sa dami na rin ng mga commuters at yung mga namamasada. Sa pagdaan sa Estayo Street,
Hindi na kailangan dumiretso sa Rizal Avenue ang mga pribadong sasakyan. Patuloy ang panawagan ng poso sa mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para makaiwas sa masikip na daloy ng trapiko sa bayan, lalo na tuwing rush hour. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Suspendido ang trabaho sa municipal government ng Calasiao, Pangasinan, pati na ang mga national government agencies sa darating na Lunes, June 29, 2026. Pero hindi kabilang dyan ang mga tanggapan na naghahatid ng essential services tulad ng peace and order, health at disaster preparedness and response. Base sa inilabas sa executive order, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa parehong araw. Samantala, nasa pagpapasya naman daw ng employer ang suspensyon sa mga pribadong establisimento sa bayan. Ang suspensyon ay upang bigyang daan ang pag-obserba sa kapistahan ni na San Pedro at San Pablo na mga patron ng bayan. Mga kapuso, mas pinasayang weekend ang hatid ng GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Carlos Town Center, San Carlos City, Pangasinan. Kabang-abang na performances ang matutunghayan mula sa cast members ng The Master Cutter na sina Charlie Fleming at Prince Carlos. Nariyan din ang cast members ng You're My Favorite Song na sina Princess Aliyah at Lee Victor. Bukas na yan, Sabado, 3 p.m. sa San Carlos Town Center Activity Center, kaya kita-kits, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Bumaligtad sa National Road sa bahagi ng Barangay Villaros, Bagabag, Nueva Vizcaya ang trailer truck na puno ng feeds. Dahil sa impact, wasak ang ilang bahagi ng truck. Ligtas naman ang driver at pahinante matapos na tumalon umano bago pa bumaligtad ang sasakyan. Nagkalat naman ang mga karga nitong feeds na i-deliver sana sa mga agricultural supplies sa syudad ng Santiago at iba pang tindahan sa lambak ng Cagayan. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng aksidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang driver at pahinante. Arestado naman ang 46 anyos na lalaki sa buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Lanas, Bangaldan, Pangasinan kahapon. Ayon sa pulisya, matagal nang isinailalim sa surveillance ang suspect na residente ng Mapandan, Pangasinan. Dumarayo pa raw ang suspect sa Bangaldan para magtulak ng ilegal na droga. Nakuha sa kanya ang 3 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Inihanda ng reklamong isasampah laban sa suspect na wala pang pahayag. Sertipikasyon ng Zero Open Defecation na kamit ng Barangay Bolosan, Dagupan City. Naritong report. Mahigpit ang kampanya ng Bolosan Barangay Council upang mapanatili ang kalinisan sa lugar. Kamakailan lang, ginawaran ng kanilang barangay ng sertipikasyon ng Zero Open Defecation mula sa lokal na pamahalaan ng Dagupan. Ibig sabihin, ma'am, wala na pong pamilya o household na gumagamit sa mga open area. Meron na po silang sariling mga sanitary toilet. Ang programa ay bahagi ng pagpapatupad ng Philippine Approach to Sustainable Sanitation ng Department of Health, katuwang ang mga LGU. Ayon sa punong barangay, matagal na raw nilang problema ang mga nakakalat na dumi ng mga tao at mga alagang hayop sa gilid ng ilog at kalsada. Sa kahirapan din. Kaya po yun ang problema nila na wala silang maibili dahil sa kakulangan sa financial. Namahagi ang LGU ng materyales sa ilang residente ng barangay upang makapagpatayo ng maayos na palikuran at poso negro. Unang-una po, nagiging malinis po yung sa ilog. Tapos yung mga bata, safe na yung ginagamit nilang
CR. Sabi ko, hindi ko kaya, wala pang budget. So magbibigay kami, sabi na, ang abot ng aming makakaya. Noon, naka-flash yan sa ilog. Ayon sa barangay, malaking bagay ang pagkamit ng ZOD status bilang indikasyon ng malinis na kapaligiran at wastong sanitasyon. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kinikilala ng Department of Education na hindi lang issue ng seguridad ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kaya kabilang sa mga plano ng kagawaran ang pagdaragdag ng guidance counselor at associates sa mga eskwelahan. Sila ang nakatoka na makinig sa mga bata at magabayan sila sa kanilang mga pinagdaraanan. Aminado ang DepEd na nagkakaroon ng problema sa hiring dahil sa anilay eligibility requirement. Maganda rin daw na agad mai-report ang mga insidente ng bullying para agad na masolusyonan. Naniniwala rin ang Psychological Association of the Philippines na mahalagang bantayan ang psychological safety ng mga bata. Maagang pagtulong sa mga estudyanteng posibleng may pinagdaraanan o kung nagpo-post sila ng marahas na content sa kanilang social media account. Isa sa mga biktima sa Tacloban shooting na Tubong, Pampanga, pinarangalan dahil sa kabayanihan nito. Tutukan sa report. Isang Kapampangan, isang kabataan, isang bayani. Kinikilala ng lalawigan ng Pampanga ang kabayanihan ng 15 anyos na si Chris Lawrence Tanglao Fabian, isa sa mga estudyanteng nasawi sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa bisa ng resolusyon, idineklara ng sangguniang panlalawigan si Chris bilang Pride of Pampanga dahil sa kanyang pambihirang tapang, malasakit at sakripisyo. Sa gitna ng trahedya noong June 22, 2026, isinakripisyo ni Chris ang kanyang sarili upang maprotektahan ang iba. Base sa kwento ng kanyang guro, mga kaklase at sa mga lumabas na video online, si Chris ang estudyanteng tumayo upang isara at ilak ang pinto ng classroom matapos makita ang dalawang estudyanteng may dalang baril. Habang sinusubukan niyang protektahan ang kanyang mga kaklase at guro, pinaputukan siya ng 2 beses na kanyang ikinasawi. Ang pamilya ni Chris ay mula sa barangay Lourdes, Minalin, Pampanga at napunta sa Tacloban bilang mga peddler, kung saan nila ipinagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Personal na nagtungo sa Tacloban City si Pampanga Vice Governor Dennis Pineda at iba pang opisyal ng lalawigan upang ipaabot ang pakikiramay ng mga Kapampangan sa naulilang pamilya. Ibinigay rin ng mga opisyal ang kopya ng resolusyon at tulong mula sa Kapitolyo. Para sa Pampanga, ang ginawa ni Chris ay patunay na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa edad, kundi sa pusong handang magsakripisyo para sa kapwa. Bukod sa Kapitolyo ng Pampanga, kinilala rin ng Konseho ng Bayan ng Minalin si Chris dahil sa kanyang kabayanihan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Kakanin na tinatawag na dinakdakan. Ating tikman sa report ni CJ Torida. Hanap mo ba'y merienda mga kapuso? Ating tikman ang paboritong kakanin ng mga taga-Pangasinan, ang dinakdakan. Kilala si Aling Brenda sa pagluluto ng dinakdakan. Minana pa raw niya sa kanyang lola at nanay. Lola ko, mother ko, ang sila ang nagturo ito. Ngayong hapon, ituturo ni Aling Brenda ang pagluluto ng dinakdakan. Ang ingredients niya, yung glutinous, nyog, margarine, cheese, sukal. Pagsamasamahin ang mga sangkap, lagyan ng tubig at haluin ng mabuti hanggang sa matunaw ang mga sangkap. Pagkatapos ay isa lang sa apoy, halu-haluin lang hanggang lumapot. Pag malapot na ang texture, maaari na itong hanguin at palamigin. Ilagay ang binusang cornmeal sa pinalamig na sangkap. Haluin muli ito ng mabuti hanggang sa magsama-sama ang ingredients. Pag ayos na ang texture, maaari na itong ihulma at ihain. Ito na ang napakasarap na kakanin ng Pangasinan, ang dinakdakan. Masarap! Ito yung gustong-gusto ko, dinakdakan na mais. Init pa po siya, so masarap po siyang kainin and 10 out of 10 po for me. First time po. Ano ang susunod na food trip mga kapuso? I-share nyo sa One North Central Luzon Facebook page ang inyong food adventure at cravings. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.